Ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ay isang paksyon ng Moro National Liberation Front o MNLF na nakabase sa Mindanao at nagnanasa ng isang autonomiya para sa mga Moro. Itinatag ito ni Hashim Salamat at Al-Hajj Murad Ibrahim noong 1977 matapos silang humiwalay sa MNLF na itinatag naman ni Nur Miswari noong 1972. September 2, 1996, isang kasunduang pangkapayapaan ang nilagdaan sa pagitan ng MNLF ni Miswari at ng pamahalaan ng Pilipinas sa pangunguna ng nooy Pangulong Fidel Ramos. Subalit tinutulan ng MILF ang nasabing peace agreement at hinihiling ang pagiging isang estado at hindi isang autonomiya. Nagkaroon ng paunang pag-uusap ang pamahalaan at rebeldeng grupo noong 1997. Subalit hindi na ito nagpatuloy pa bunga ng patuloy na pagre-recruit at pagtatayo ng mga kampo ng rebeldeng grupo. March 21, 2000 nang magdeklara ng all-out war laban sa Moro Islamic Liberation Front si nooy Pangulong Joseph Estrada. Kasunod ito ng paglusob ng rebeldeng grupo sa bayan ng Kauswagan, Lanao del Norte kung saan kanilang hinostage ang daang-daang mga sibilyan. Para sa episode natin ngayon mga kapodcast, pag-uusapan natin ang pinakamalaking kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na bumagsak sa kamay ng pamahalaan bilang bahagi ng kampanya ng Administrasyong Estrada laban sa rebeldeng grupo noong taong 2000, ang Camp Abu Bakar. What is up mga kapodcast? Welcome to your Geographical Podcast Show. Matapos ang kanilang pagkalas sa Moro National Liberation Front o MNLF ni Nur Miswari noong 1977 at itatag ang Moro Islamic Liberation Front o MILF, itinatag naman ni Hashim Salamat, Al-Hajj Murad Ibrahim at Mohagher Iqbal ang kanilang magiging pinakamalaking kampo noong dekada 80, ang Camp Abu Bakar. Mula ito sa pangalan ni Abu Bakar al-Siddiq, ang unang Rashidun Caliph na siyang humalili sa kanyang son-in-law na si Prophet Muhammad. May lawak na aabot sa 13,000 hectares ang Camp Abu Bakar. Sakop nito ang mga bayan ng Matanog, Barira, Buldon at Parang na bahagi na ngayon ng probinsya ng Maguindanao del Norte. Kasi mga kapodcast, ang dating probinsya ng Maguindanao ay nahati sa dalawa matapos ang naging matagumpay na plebisito noong 2022. Dito na itinatag ang mga lalawigan ngayon ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Tuloy tayo. Sa loob ng kampo makikita ang isang moske, paaralan, residential area, imbakan at pagawaan ng mga armas, palengke at isang solar energy system. Agrikultura ang pangunahing ikinabubuhay ng mga nakatira sa loob ng kampo at lahat sila ay nagbabayad ng buwis sa MILF. Matatagpuan din sa loob ng kampo ang isang bungalow kung saan nanunuluyan ang dating chairman ng MILF na si Hashim Salamat. Hulyo ng taong 2000 nang isagawa ang Operation Terminal Velocity. Ito ang huling bahagi ng idineklarang all-out war ng administrasyon ni nooy Pangulong Joseph Estrada laban sa MILF na layong i-take over ang Camp Abu Bakar. Sinimulan ang operasyong ito sa 3 araw na airstrike ng OV-10 Broncos ng Philippine Air Force mula July 1 hanggang July 3, 2000 na sinundan naman ng mga pag-atake ng 3 infantry divisions ng Philippine Army. Kasama rin sa mga pag-atake sa kampo ang dalawang brigada mula sa Philippine Marine Corps. Sa isang banda, binomba naman ng 3 Northrop F-5 ng Philippine Air Force ang kampo na siyang sumira sa linya ng komunikasyon. July 8, 2000, napasakamay na ng puwersa ng pamahalaan ang buong Camp Abu Bakar. Binisita ito ni nooy AFP Southern Command Commanding General Jomedo Villanueva ang kampo kinabukasan July 9 at noong ika-10 naman ng Hulyo ng parehong taon ay binisita naman ito ni nooy Pangulong Estrada. Dito ibinaba ang watawat ng MILF at itinaas ang watawat ng Pilipinas.
12 ang napatay sa panig ng militar habang 23 naman ang nasawi sa panig naman ng MILF. Ang Philippine Army ang siyang namamahala ngayon sa Camp Abu Bakar na kalaunan ay pinalitan nila ng pangalan at ginawang Camp Iranun mula sa mga Iranun na nakatira sa katimugang bahagi ng Mindanao. Ito ang siyang nagsisilbing himpilan ng 603rd Brigade ng Philippine Army isang taon matapos ang sagupaan sa kampo hanggang noong 2015 kung saan lumipat sila sa bayan ng Sultan Kudarat sa ngayoy Maguindanao del Norte. Kasalukuyan itong pinamamahalaan ng 37th Infantry Battalion ng Philippine Army. Noong administrasyon ni Noy Pangulong Noynoy Aquino, pinili nila ang Camp Iranun bilang posibleng imbakan ng mga decommissioned firearms na isinuko ng MILF bilang bahagi ng kanilang kasunduan sa pamahalaan sa ilalim ng binubuong Bangsamoro Peace Process. Ang Camp Abu Bakar ang nagsisilbing simbolo ng mahabang kasaysayan ng hidwaan sa pagitan ng dalawang paniniwala. Bagaman napasa kamay ng pamahalaan ang Camp Abu Bakar noong taong 2000, nagpatuloy pa rin ang kanilang hangad na pagkakaisa sa pamamagitan ng binuong kasunduan sa Moro na nauwi sa panghabang buhay na kapayapaan. More episodes coming your way, so please follow us on our social media accounts at Mans Media PH at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel na Mans Media and don't forget to click the notification bell button. Yan na po ang ating bagong pangalan, tapos na po ang podcast ni Mans. So, Mans Media na po tayo ngayon. And syempre, mapapakinggan nyo pa rin po ng libre ang GPS sa Spotify, ulitin ko, Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Red Circle, sa Apple Podcast at sa Podvine. Ito po si Mans and this is your Geographical Podcast Show. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon.